Thank you for reading the text. Mga kapatid, as you know, kami ay wala ngayon dahil sa emergency or unexpected na panganak ni Grace. So, the title this morning of message is Unveiling the Deep. We are going through another unveiling, pero excitement at saya ang dala sa amin at kaba na rin. But the message this morning, Unveiling the Deep, is iba. Hindi saya, hindi excitement. It may be pagkatakot, pagkadismaya. But we need to deliver the message and know the message ng Mark 7:1 to 23 para patuloy natin maranasan ang biyaya ng Panginoon. Kasi nga parte siya ng ating inaaral sa Marcos. Mahalaga siya because people nowadays, or even in the past, some past generations, no, sinasabi nila na tayo ay produkto ng ating environment. Kung ang environment mo ay kung ano man, ganun ka rin. Yeah? Kaya daw ang problema ng tao ay nasa paligid niya. Baguhin mo ang paligid ng tao, mababago mo rin siya. Pero obvious na hindi sapat ang explanation na ito. No? Kasi people who are educated, binagong paligid dati, hindi nag-aaral, ngayon nakapag-aral, ay nagkakos ng hindi kanais-nais na problema. Hindi lang ng sarili niya, kundi ng mga tao sa paligid niya. In peaceful countries, okay ang government, sabi natin okay ang kanilang economy, yet andun pa rin ang problema sa pamilya, ang problema sa mental health, ang problema sa crimes and corruption and immorality, you name it. No? So bakit ganon? Saan ba talaga nanggagaling ang problema ng tao? Sa paligid o somewhere? Ito yung purpose ng Mark chapter 7, 1 to 3 ngayon at ang message to unveil the real issue. So this morning, I would like to divide our text in three um, subdivision. Verses 1 to 5 is the unveiling the modern traditions. Verse 6 to 13 ay yung hypocrisy. At verse 14 to 23, unveiling the heart. So it's three unveiling. Pag may mga unveiling na mangyari, excitement ito mga kapatid. I don't know if it excitement ang inyong maramdaman, no? Nevertheless, we ask God's grace to be with us so that as we go through this unveiling, the more na makikita natin ang biyaya niya at kabutihan niya, at the more na makikita natin ang pangailangan natin nito. Simulan na natin. Now, this unveiling the modern tradition, as you can see in verses 1 to 5, madali mga kapatid na makita because Jesus Christ and the Pharisees and Scriba, no, ay nag-uusap. At yung usapan nila, parang sa unang tingin, it's all about hygiene. It's all about pagkain bago kumain o hindi pagkain bago kumain. At ang nagudyok nito ay nakita nila yung kanyang mga disciples na kumakain. Hindi naman lahat, no? But there are some disciples na kumakain na hindi naghugas ng kamay. Sa medical na usapin, tama naman yun, no? Pangkalinisan. Pero hindi ito simpleng usapan lang patungkol sa paghugas ng kamay bago kumain o hindi. Ang point dito mas malalim pa. At kadalasan, doon sa mas malalalim na bahagi, ayaw nating pumunta. Kasi nakakatakot. Kahit sa ilog o sa dagat. Sa mga mas malalalim na bahagi, we don't want to go. Kasi kapag binuksan mo or pinuntahan mo, baka makakita ka ng mga bagay-bagay na ayaw mong tanggapin. So there are people who are happy enough to just scratch the surface. Parang sa kwan natin ngayon, no? Government. Dahan-dahan sila na mag-imbestiga kasi baka may mabangga sila, kasi baka may mga halongkat sila na mas malalim na problema at mandadamay ng mga taong yung mga nag-iimbestiga ayaw nilang idamay. Kasi baka kaibigan, katropa, or may image silang pinoproteksyonan. That's why they don't want to go into these deep things. Same with us, no? Kasi
ang dali lang ayusin yung external. Konting makeup, konting suklay, ayos na. No? Daling ayusin ang mga bagay-bagay na panlabas. Pero hindi lang ito patungkol sa physical, no? Pwede yung madaling ayusin yung panlabas. Pwede rin sa ating ginagawang pagsamba sa Diyos. For example, yung mga sa mga worship, no? Pag-awitan natin, pagpuri natin sa Panginoon. Yung mga older generations, minsan sinasabi nila, dapat hymns lang. Hymn lang tayo. Organ lang. Or may mga nagsasabi pa nga na a cappella lang ang dapat gamitin. Kasi yun na ang nakasanayan natin. Pero may mga younger generation din na nagsasabi, kailangan may drums, lights, at full band para maging worship talaga yung ating ginagawa. Kailangan din lifting of hands. May mga nagsabi pa na dapat para maging totoong worship at preaching at Sunday service ang ginagawa ninyo, dapat King James Version Bible only ang gamit ninyo. So these are practices, these are traditions, you could say, na ginawang standard, no, ng mga tao para masabi na ang ginagawa ay worship or something na kanais-nais o kalugod-lugod sa Panginoon. Yeah, nakakalungkot lang. Hmm. Sabi nila kapag meron ka nito o kapag hindi nyo ginagawa yung pagdadrum sa mga gusto ng hymn at a cappella lang or yung mga gusto naman ng mga full band, kapag walang drums, hindi yan worship. Oops. Para bang nakabase yung pagiging okay ng pagsamba sa Panginoon, yung pagiging okay ng totoong kondisyon ng tao, depende sa kung ano meron siya. Hmm? Kung meron ka nito, okay ka. Kung meron ka to panlabas nito, okay ka. Kung masabi mo tong linyang ito, okay ka. Kung nakataas ang kamay mo, gaya ng ginagawa natin kapag ginagawa ko rin sa simbahan, abay malalim ka sa Panginoon. No. Kasi ang sabi ni Jesus, the issue is deeper. Hmm? Kaya lang, ayaw natin puntahan kasi nakakahiya, nakakadismaya. Pero mga kapatid, unless handa tayong harapin ang mga hidden realities ng puso natin, beneath the visible activities, beneath those traditions, hindi natin mararanasan ang malalim na biyaya ng Diyos. Now, pangalawa na ginagawa ni Kristo dito sa ating teksto ay ina-unveil niya yung hypocrisy ng mga taong nakadepende ang kanilang religiosity sa modern tradition. In verses 6 to 13, hindi na surprise ulit. Yeah. Itong mga taong to ay people who are best in quotation but no true devotion. Yung binanggit ni Kristo dyan mga kapatid is coming from Isaiah where religion or religious activity is still going that time. Pero sa pagkakasabi ni Kristo, they're still going on with their religious activity, pinagpapatuloy pa rin nila ang kanilang mga pag-aalay, ang kanilang mga piyesta, kasi mga Jewish may piyesta sila. And yet, malayo ang puso nila sa akin. They honor me with their lips, but their heart is far from me. Hmm? Pwede rin, sa panahon natin to, ng mga tao ang galing nila mag-quote ng mga quotable Christian quotes, mag-memorize ng mga verses, pero nakalimutan nila ang pinaka-heart, ang pinaka-puso ng utos ng Diyos. Nakalimutan nila ang pinaka-purposes ng mga laws na ito. They use the laws as a mere way on how to perform, as a mere way on how to say things. As long as nagagawa nila yung performance at yung pagsabi ng tama, kahit hindi okay yung pinaka-pinanggagalingan nito, ang puso, okay na daw sila. Yeah, ginawa nila yung madaling makita ng tao, pero iniwan nila yung hindi nakikita.
sa pagtuturo namin sa preaching, no, expository preaching, parang sa kawayan, no, turo kami. We know that expository preaching ang kailangan. When we say expository preaching, ang point ng text, yun ang point ng sermon. Pero yung mga ibang natuturoan namin, kasi nga, matagal na sila nagpapastor, 30, may mga 20, mas matagal pa sa ilan sa aming mga facilitator. Sabi nila, ito kasi yung laging sinasabi na noon. Ito na yung nakasanayan. Ito na yung narinig namin na pinipreach. Kaya yung mga tao na pinipreach nila para hindi sila madismaya, sasabihin na lang nila yung nakasanayan. Sasabihin nila yung nakasanayang gawin. Yun. Nakakalungkot yun. Para lang hindi madismaya ang tao, you stay with the tradition. Instead, nahayaan na magsalita ang salita ng Diyos mismo. Itong hypocrisy na to, ay mga tao ding, ay hipokrito to, ay mga taong, sabi ni Kristo sa may verses 9 to 13, they are people who are expert in disobedience. Yun yung expertly crafting disobedience. Hindi mo halata sa unang tingin mukhang sumusunod sa Diyos. Sa unang tingin mukhang sumasamba sa Diyos. Sa unang tingin. Because sabi ni Jesus Christ, you're expert in verse 9. You're expert in twisting God's word. You're expert in changing the meaning of the text. Hoy, nakakalungkot yun. But sa reality, hindi lang nung panahon nila, even ang time natin. You know, sa Old Testament, particularly sa may Numbers and Deuteronomy, merong mga malinaw na instruction ng Panginoong Diyos doon patungkol sa pagbibigay sa templo at sa mga pari para masustain yung pangangailangan nila. So if you want to go there, Numbers and Deuteronomy, you go there. How to take care of those religious ministers ng mga panahon na iyon. But these religious ministers, religious leaders, gusto pa nila ng mga tao magbigay, no? At the front, front na ano, pag dinamihan mo ang pagbibigay mo, paglilingkod mo sa Panginoon yan, you're sacrificing things for God. At dito sa ating text, mga kapatid, they're sacrificing things supposedly for their family. Nakapagbigay na sila para sa templo, nagbibigay pa rin sila ng dagdag at binibigay nila yung sana para sa pamilya. Nauubos na ang bagay para sa pamilya dahil nga daw sa pagse-serve kay God. Financially speaking. Well, ganoon din tayo ngayon. May mga tao nagsasabi na serve sa church. Puro na lang church. No? Puro na lang church. Kailan nakikinig si Siri. Puro na lang church. Kahit di nakakapag-serve sa family. Another, on the other hand naman, no, puro namang self-care no, muna o puro family muna pero neglect ang kingdom work. There must be balance in these things. At may instruction naman ng Panginoon, principle naman ng Panginoon patungkol sa mga bagay na ito para magkaroon ng balanse ang ating pamilya. Because all of life, going to church, serving our family, doing our work in our workplaces excellently ay pagsamba sa Panginoon. Dapat maintindihan natin yun, no? Meron din yung mga nagsasabi na, in Jesus' name. Pero, para lang makita ng iba o para lang marinig ng iba. May mga naglalagay sa mga tarpaulin or post sa social media na to God be the glory. Pero ang totoo, gusto lang nilang makilala. Gusto lang nilang mag-give yung glory sa kanila, not to God. Palamuti lang ang Panginoon sa lahat ng kanilang ginagawa. That's expertly crafting disobedience. Ginagamit pa ang Diyos para ma-justify ang maling motibo. Na mga kapatid, this is a reality not just in Jesus' time, pero hanggang sa panahon natin. Kaya sabi ni Jesus Christ, let's go to the heart of the problem. The heart. But this time, si Jesus Christ nakikipag-usap siya sa kanyang mga disipulo at sa ilang mga tao. No? Sa part na ito, malinaw sa atin sa tinuturo ni Jesus na iba ang focus niya
bilang tagapagturo ng kautusan, iba ang focus niya sa focus ng mga religious leaders that time. And you know what? As I go through the text, sabi ko, Lord, hindi nagbago. Even Christian religious leaders or Christian leaders this time, we are still on the Pharisee side ng focus madalas, and not all, pero madalas, is the outward cleanliness or image, the institution ng pinoproteksyonan. Kaya kung may iskandalo, may issue sa immorality, may issue sa finances, at malaking organisasyon, the people will seek to protect. Itatago nila. Kasi daw, masisira ang image ng church. Oops. Doon pa lang makikita niyo mga kapatid, I'm not just referring to Christian, that is the Protestant community, born again Christian community. Is also true with the most religious things sa religious group sa panahon natin. May mga corruption na nangyayari pagtatakpan nila to protect the image of the institution. But Jesus Christ is not like that. While the Pharisees, yun ang focus nila, the outward religious performance, itong si Kristo ang focus niya, ang root cause, ang puso. He is concerned at the state of your heart, not of your performance, not of your activities, of your heart. So bakit tayo nandito? Kamusta ang puso mo? Bakit ka nagbibigay financially? Bakit ka nagsiserve? What's the condition of your heart? No? Yun ang concern ng Panginoon, mga kapatid. Now, we've read through these verses ng laziness, judgmentalism, irritability, ano ba? Compromise sa mga relationships, be it romantic or family relationships. Lahat ito ay heart issue. Yan ang sabi ni Kristo. At kahit na ito ay alam na natin, nababasa natin na heart issue, hindi pa rin natin ginagawa. Natignan ang puso at i-examine ang puso kasi mas madali magturo ng iba. Alam niyo kung bakit ganito ako? Alam niyo kung bakit tamad ako? Dahil sa kanya eh. Alam niyo kung bakit judgmental ako? Because ganito yung upbringing ko eh. Alam niyo kung bakit irritable ako? Dahil sa kanya eh. Alam niyo kung bakit ganito yung relationship? Compromise? Dahil sa kanya eh. Dahil sa kanya. Dahil sa kanya. But if Jesus Christ is speaking, no. Dahil sa'yo. Dahil sa puso mo. Dahil sa puso mo. Sabi ni Jesus Christ, those problems, don't point out to others. Let them be responsible and accountable sa actions nila. But you have your own issue, and the issue is your own heart. So don't you point to others. Deal with your own issue, the issue of your heart. Hmm? Hmm? Because sabi ni Kristo, based sa ating teksto, that visible sins are just signs of a deeper problem. Corruption, problema yan. Pero bakit may corruption? Bakit may greed ang mga tao? Bakit may panlilinlang? Bakit may likong pagnanasa? Ask Jesus again. All these things come from within. Lahat ng ito galing sa puso. Kaya kahit late ka lagi sa simbahan or hindi umattend, the deeper question, ano ang heart issue kung bakit nangyayari ito sa iyo? Kung hindi ka nakapag-devotion, nakapag-pray privately, ano ang heart issue? Kasi busy lang ako sa work. No, 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 no. Don't point your finger to the busyness of work or pressures of work. What's the heart issue? It may be a desire to perform, a desire to project an image,
a desire to be recognized. Deal with it, for the outward issues are mere visible of something inward, inside. Now, mga kapatid, para sa mundo, real problems ang crime, diseases, yun lang ako crime, diseases, war, threat of war, poverty, hunger, broken families, no? Cheating sa mga kahit mag-asawa na. Real problem yung mga yun, no? Sa ating mundo. That's why our leaders, kahit nga religious leaders na dapat alam nila dapat nang gawin pero nakikijoin na rin. Leaders with government, NGOs, they try to solve these problems with moral improvement or therapies. Those helps, pero not pangmatagalan. Kasi kahit gaano kalaki ang effort, they cannot fix the real issue, the heart, na siyang pinupunto ni Kristo. I've had conversation with psych students this week, no? Pinag-usapan namin patungkol sa course nila, yung science of observing behavior. And I mentioned, hindi man sila nag-agree. Hindi ko alam kung hindi sila nag-agree kasi hindi sila nag-disagree kasi hindi sila maka-disagree pa. Kasi first time na yun nag-meet. I've said that the history of the world is the history of man trying to solve his own problem by moral improvement or therapy. Iba't iba lang yung ginagawa nila. They're trying to do it. Basta wala lang kinalaman ng Diyos. Basta aming sariling effort ang gagawin namin. Don't uh try to help us with your God. We don't want Him. We can do this. Basta magtulong-tulong, we can do this. O nagtulong-tulong, Tower of Babel, bumagsak. Kasi kahit gaano kalaki ang effort ng tao at ng mundo, they cannot fix the real issue. Only God, the Holy Spirit, through the gospel of Jesus, can fix the issue. You know, si Jesus Christ ang nagsabi, or God ang nagsabi through Ezekiel. Sabi niya, I will do this. I will make a new covenant. Gagawa ko ng bagong tipan. At sa bagong tipan na yon, ganitong gagawin ko. Tatanggalin ko ang pusong bato at papalitan ko ng pusong laman. Lumang puso at pusong laman. So isusulat ko doon ang aking mga kautusan. Ibig sabihin, mamahalin yung aking mga utos at ibibigay ko ang aking espiritu sa inyo. Because God knows the root of the problem is the heart, therefore there must be a change of heart. We cannot do that. Some surgeon expert enough para magawa yun. And Jesus Christ, He is the great heart surgeon. Kaya mga kapatid, bakit tayo natakot na harapin ang deep issues ng puso? When you're lacking passion, when you're growing prayerless or irritable sa asawa mo, sa kaibigan mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, when you're going boring sa ginagawa mo, what's the heart issue of these things na nararamdaman, nakikita, nagagawa mo? Ayaw mo ba alamin dahil baka ma-reject ka? Ayaw mo ba alamin kung kasalanan yan? Bakita mo na sobrang lala ng pinanggagalingan ng kasalanan na yan? Baka ma-deny ka ng biyaya ng Diyos, ng kapatawaran niya. No, no way. May kanta nga tayo, no?
Our sins, they are many. His mercy is more. When the burdens go greater, when the future is unknown, and we try to control things, we found na ang mercy, ang biyaya ng Panginoon ay mas malaki pa. Mercy ay available pa rin kay Kristo. At para sa mga hindi mananampalataya naman, no, natakot na harapin ang katotohanan ng kanilang puso kasi baka malaman nila na after all my striving, after all my effort, after all my credentials, kung mga professional yung mga yan, ibig sabihin pa rin nun, I'm still not okay. I'm still not acceptable because of my heart issues. Yes. But that's the good news. When you recognize that the issue, that the problem is the heart, and you cannot do anything about it, doon ka lumalapit sa Panginoon. Doon mo nalalaman na ang tanging kailangan mo ay ang biyaya ng Panginoong Kristo, ang grasya niya. So face it, don't be afraid because God's love is greater than the issue of the heart. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Pwede niyong i-go through ng mga kapatid ang DBS style natin sa small group. Diyan na. Pagkatapos ng ilang pang mga part ng program natin this morning. Salamat sa inyong pakikinig.